Ito ang kaalaman na hinog. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang inuming halos parte na ng pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino, ang kape. Pero alam mo ba na maaaring hindi ito ligtas para sa mga senior citizens o matatanda? Ang kape ay may maraming benepisyo, pero kapag hindi ito inangkop sa pangangailangan ng katawan ng may edad, maaari itong magdulot ng panganib sa kalusugan. Alamin natin kung bakit? Pang-una sa ating listahan, caffeine sensitivity sa may edad. Habang tumatanda, nagiging mas mabagal ang metabolismo ng katawan. Ibig sabihin, ang caffeine na dating madaling matunaw ay mas tumatagal sa loob ng katawan ng mga senior. Dahil dito, mas matindi ang epekto nito, gaya ng palpitasyon o mabilis na tibok ng puso, pagkabalisa o anxiety, hirap sa pagtulog o insomnia, at acid reflux. Ang aking payo, limitahan ang dami ng iniinom na kape sa isang tasa kada araw, lalo na kung nararamdaman mo ang mga epekto sa katawan. Pangalawa sa ating listahan, kape at alta presyon o high blood pressure. Ang kape ay maaring pansamantalang magpataas ng blood pressure. Para sa mga may edad na may maintenance para sa alta presyon, ang pag-inom ng 2 o higit pang tasa ng kape araw-araw ay maaring magpahina sa bisa ng gamot at magpalala ng kondisyon. Ang aking payo, kumonsulta sa doktor kung regular kang umiinom ng kape at umiinom ka rin ng gamot para sa high blood pressure. Pa-like naman at mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat po! Pangatlo sa ating listahan, kape at osteoporosis. Ayon sa ilang pag-aaral, ang sobrang kape ay maaaring magdulot ng calcium loss sa buto. Sa Tagalog, pagnipis ng buto. Sa mga matatanda, napakahalaga ng calcium para sa lakas ng buto. Kapag nabawasan ito, tumataas ang risk ng pagkabali ng buto, lalo na sa balakang at tuhod. Ang aking payo, uminom ng gatas o kumain ng calcium-rich foods katulad ng isda, tofu, papaya, at marami pang iba para mabalanse ang epekto ng kape. Pwede ring limitahan sa decaf na kape. Pang-apat sa ating listahan, kape sa pagtulog. Alam naman natin na isa sa mga karaniwang reklamo ng matanda ay ang kakulangan sa tulog. Ang caffeine ay maaaring manatili sa katawan ng 6 hanggang 8 oras. Kaya kung hapon ka na uminom ng kape, malamang ay maapektuhan ang iyong tulo sa gabi. Ang aking payo, huwag uminom ng kape pagkatapos ng 2 p.m. Pumili ng herbal tea kung nais mong uminom ng mainit na inumin sa gabi. Pang-5 sa ating listahan, kape at stomach issues. Ang kape ay acidic. Sa mga senior na may ulcer, acid reflux o GERD, ang pag-inom ng kape, lalo na sa walang laman ng tiyan, ay maaaring magpalala ng kondisyon. Ang aking payo, iwasan ang pag-inom ng kape sa umaga nang walang laman ng tiyan. Subukang lagyan ng gatas ang kape upang mabawasan ang acidity nito. Hindi ibig sabihin na masama ang kape, pero tulad ng lahat ng bagay, ang sobra ay maaaring magdulot ng problema, lalo na sa mga senior. Ang susi ay moderation sa lahat at tamang kaalaman. Tandaan, ang bawat lagok ay may epekto, kaya piliin ang iniinom. Ito ang kaalaman na hinog na laging nagpapaalala, mas mabuting ating kainin ang gawa ng kalikasan kaysa sa gawa ng tao. Muli, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa ating channel. God bless po!